Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwan ng Ganubantan ni Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging makatarungan ang mga kapamalaan at ang mga tao, ang Diyos ay makatarungan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa pahayag, Kabanata 16 at talatang 7. Ito po ang mensahe. At narinig ko mula sa dambana ang salitang ito. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang paghatol mo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talata 15 hanggang 16. Ito po ang mensahe. Humatol kayo ayon sa paghatol ng tao. Humatol kayo ayon sa paghatol ng tao. Ngunit hindi ako mahatol ng inuman. Humatol man ako, tama ang aking hatol, sapagkat hindi lamang ako ang mamahatol, kundi ako at amang nagsugo sa akin. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Nalalaman natin makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba ay makakiwas ka sa hatol ng Diyos kung nahatulan mo ang mga gumagawa ng ginagawa mo? Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 7, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Huwag kayong humatol sa inyong kapwa nang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat hatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol ninyo sa iba. At ang panukat ninyo sa iba ay siya ring panukat sa inyo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 7, talatang 24. Ito po ang mensahe. Huwag kayong humatol ayon sa inyo. Humatol kayo ng matuwid. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1 at hanggang 4. Ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Sila ay mga lingkod ng Diyos na sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka sa kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo, gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, gayon din ang banal na Santa Maria. Ngayon po ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po sa tema na maging makatarungan ang mga kapamahalaan at mga tao. Ang Diyos ay makatarungan. Yan. Nais po ang ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos, lalong, sa lahat at lalong-lalo na sa mga kapamahalaan, na tayo ay maging makatarungan. Tayo ay magpairal ng katarungan, matuwid, kagaya ng banal na Panginoon Diyos, sapagkat ang Panginoon Diyos ay makatarungan, matuwid sa kanyang paghatol at sa kanyang gagawin pagdating ng takdang panahon na nasasaad ng mabuting balita mula diyan sa pahayag. Ngayon ay ang makatarungang hatol ng Diyos na gagawin na yan ay dito ka lamang sa pagsugo sa Panginoon sa Kristo ay nakikita na natin nakikita na natin dito ang katarungan ng banal na Panginoon na siya ay marunong magpalabig, marunong magpatawad, may kahabagan siya sa pagpaparusang gagawin sa atin. Nahabag siya, nabigyan tayo ng pagkakataon
na makapagsisi, makapagbago, makapamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya isinugo niya ang banal na Panginoon sa Kristo para pailalim ang lahat sa kanyang paghahari at tayo magabayan sa may kaligtasang pamumuhay sa pananampalataya sa Kanya. So, ganun tayo dapat sinasabi ng banal na Panginoon sa Kristo na tayo nga ay dapat ay maging makatarungan sa ating kung tayo man ay hahatol. Ngayon, sa paghatol na ito, bilang makatarungan, hindi nangangahulugan ito, pwede mong hatulan yung kapwa-tao. Halimbawa, sila ay hinuhusgahan mo agad na sila ay nagkakamali at hahatulan mo sila. Lalong-lalo na hindi sa harapan, di ba? Or kapwa-tao mo or maging nandun sa pamahalaan. So hindi ka po pwede na ikaw ang paparusa doon sa kapwa-tao mo o maging nasa pamahalaan mo. So mayroon tayong kapamahalaan na ginawaan ng Diyos na tayo dapat ay pasakop diyan. At yung mga kapamahalaan na yan ang binigyan ng authority para magparusa. At pumatol sa nakagagawa ng pagkakamali mula diyan sa legalidad na authority ng pamahalaan na itinagkalaw sa kanila ng Diyos para makatuwang sa paggawa ng mabuti. So ganun. Ganon ang dapat na pagpapahiran ng katarungan. So doon natin dapat yon ginagamit ang matuwid na paghatol sa pamamagitan ng pag-participate natin sa pagpapatupad ng batas ng pamahalaan. Sa pamamagitan na kung paano magpapairal ng batas ang pamahalaan. So diyan tayo kaakibat ng pamahalaan sa pagpapatupad ng katarungan. Halimbawa, impeachment case. So tayo ba, paano tayo magsasaboses na gusto natin impeach, mag-ahid ng reklamo, sumuporta tayo, mga batas na ipapatupad. So may karapatan tayo diyan, lalo na sa demokrasyang ito. At maaaring iba't ibang bansa may iba't iba rin mga proseso para mag-participate sa pamahalaan. But tayo ay may boses tayo para kung ano ay papatupad ng pamahalaan na patas at makatarungan para sa lahat. Na kung saan, kagaya dito sa ating masa, mayroong inequality sa pagpatupad ng katarungan na sinasabi yung iba ay ang batas ay iba lamang ang pinapaboran at yung maliliit ay kaya tayo maging makatarungan mula maliit, mula malaking tao, maging makatarungan tayo para sa ating lahat kung paano pagpatupad. At gagamitin ang pamahalaan na yan na binigyan ng authority ng Diyos para sa kapakinabangan nating lahat in implementation of the justice, of fair justice. Kaya tayo maging makatarungan at lalo na pamahalaan kung paano kayo magpapatupad ng mga kung paano ipapairali ng katarungan sa pagpapatupad ng mga batas na ginawa. Yan. Mula sa paggawa ng batas hanggang sa pag-i-implement ito, yung sistema na yan ay dapat yung mga nasa pamahalaan ay matupid. Huwag nyo gamitin ito sa pamamagitan ng inyong sariling kapakanan ng ilan, kundi sa kapakinabangan ng lahat, maging makatarungan, makatotohanan. Sa pagpapatupad ng inyong tungkulin, sumagabayan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos na maging makatarungan kayo sa inyong pagpapairal ng inyong mga tungkulin sa pamahalaan bilang authority na ginawa ng ating banal na Panginoon. At tayo bilang naglilingkod na magabayan ng pamahalaan sa pagpapairal ng mabuting pamahala, ay ito ang gabay sa inyo ng banal na Panginoon. Kayo maging makatarungan sa pagpapairal ninyo ng batas, sa pagpapairal ninyo ng authority ninyo. So hindi kayo dapat aabuso at pansariling kapakanan ng inyong gagawin. Yung mga tao, ganun din. Hindi kayo basta nakikiisa doon sa pamahalaan, sa maling pamamalakad, hindi kayo gumagawa ng mga hakbangin para sa maling pananaw. So kaya dapat tayo ay magkaisa sa isang makatarungan na implementasyon, pamahalaan at pamamahala. Yan. Iwasan natin na tayo ay siyang iwasan ng mga tao na ikaw ay gumawa ng masama sa kapwa-tao mo sapagkat nais mong parusahan siya. Hindi ikaw magpaparusa sa kapwa-tao mo. Ang Diyos at yung pamahalaan according to sa authority na ibinigay sa kanila sa pamamahalang ito. At sila ginagabayan natin ng mabuting balita para yung kapamahalaan na yan ay maging mahusay sa kanilang authority na ibinigay sa kanila. Sa gabay ng mabuting balita bilang ginawa ng banal na Panginoon Diyos yan. At sila dapat ay papailalim sa Panginoong Jesucristo bago naman sila even though kahit universal pa ang mga pamahalaan. Supposed to be yan ang gusto ng banal na Panginoon Diyos pailalim sa banal na Panginoon Jesucristo. So yun at kaya tayo ay dahil din ng banal na Panginoon Diyos
instead na halimbawa, nakatulungan ka na sa paghatol, ikaw ay huwag kang basta hahatol nga sa kapwa-tao mo na ikaw yung magpaparusa. Matuto ka rin na magpatawad, magpasensya, umiwas, at maging mahusay ang iyong pag-iisip para ikaw ay hindi nabubulit sa iyong maling pag-iisip sa pagpapairan ng katarungan, pagpapairan ng mabuti. So maging matuwid ang iyong pag-iisip para hindi kayo nakakamali sa pagpapairan ng mabuti o katarungan. Kaya kayo ay magabayan na hindi kayo basta-basta gumagawa ng mga hakbangin yung sinasabi sa huwag niyong ilagay sa inyong mga kamay ang batas para mga ganung mga bagay na lalo na at mali-mali ang iyong pananaw. Mali-mali ang pagpapairan ng katarungan. Diba? So, tayo ay gayahin natin pangalan ng Panginoon Diyos, ang Panginoon Kristo, magpatawad, mga bag, at bago natin galing sa pamalan, yung mga talagang mga pasaway, ay yun muna ating pangunahing gawin. So tayo ay magbigay ng pagkakataon na makapagbago ang isang tao. Ngayon, kung talagang siya ay sobra-sobra, ay may pamalan tayo para dyan. So, dahil tayo sinusukat ng banal na Panginoon Diyos sa kanyang sa paggawin niya sa mabuting balita. Kung paano ka huusga. So, tayo dyan sinusukat at kung paano ka ngayon, kaya nga sinasabi, ginagawa tayong banal ng ating banal na Panginoon Diyos. Kung mayroong masama, tulungan mo pa sila. Bigyan ng pagkakataon ng magbago at tulungan mo sila. Hindi basta tutulungan mo gumawa ng masama. Kundi, bibigyan mo pagkakataon magbago. Diba? Sabi nga ng Panginoon, huwag mo labanan. Bigyan mo pagkakataon ng magbago at gumawa ng mabuti. Yan. Kung mga pasaway, ginagawa ay pinagtatangkaan yung buhay mo, ikaw ay pinag-iisipan ng masama para pagtangkaan ka, so mayroong pamahalan naman dyan kung sila ay hindi napapasaway sa ganong klase ng mga pag-iisip nila. Lalo na yung may mga taong talagang under na ng wickedness ng mga demonyo na talagang sila ay hindi naman napupuklad doon sa ganung klase ng mga pag-ugali at mga pananaw sa buhay. So, kaya yung mga ganun ay mahirap ang mga ganyang klase ng mga tao. Talaga mga manggagawa talaga ng hindi mabuti. O parang sila yung mga wicked demon na sinasabi o mga suwail. So yan ang mahirap yung mga wicked na yan na talaga yan ay mga manggagawa talaga ng hindi mabuti ng mga kasama. So yan ay kaya tayo ay tayo manampalatayang lubos upang tayo ay dyan ng Panginoon Diyos sa mga tao mga ganyan at mga demonyo na kaisa nila. Bago sa inihiral ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos, ang pamalaan at tayo ay dyan. Protektahan tayo sa mga ganong kasi. Kaya sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa pagbabagi natin dito sa The Bible Evangelizations at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual mula dito sa mga aral na ito kung paano tayo magsasabuhay ng katarungan o mabuti, matuwid pamumuhay na ito upang tayo ay hindi maligaw, hindi tayo masadlak sa masama para tayo sa ating pamumuhay at tayo ay maparusahan ng ating Panginoon Diyos pagdating ng takdang panahon sa kanyang matuwid na panahon. Yan. Sana ay maliwanagan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo. Patuloy tayong gabay ng kanyang kaliwanagan at pag-ikayuhin nyo ang pagtalima o may kahit kayo sa pagtalima ng ating banal na Panginoon Diyos. Makita nyo na ang paggabay sa ating sa panahon ito sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Bagamat dapat ay higit na tayo ay magpasalamat sapagkat na ibahagi ang salita ng Diyos. Napakaraming kababalagan ng ginawa at paggabay ng banal na Panginoon Diyos sa mabuting balita na pinaghirapan ng ating mga apostol ng Panginoon sa Kristo na dapat na siyang at ito ang siyang basehan natin ng ating kaligtasan spiritual. Ang mabuting balita o ang salita ng ating banal na Panginoon Diyos na dapat nating isabuhay. Kaya tayo magpasalamat sa mga nagiging paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang iba't ibang pag-imala. Yan. Sa atin ay yung paggabay ng kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos at iba't ibang mga paggabay. Tayo bigyan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, Panginoon Diyos na kagandahan ng panahon, kaya mga ganang mga bagay na naiigabay sa atin sa ating pagbabagi ng bayan kung tayo naman ay tayo ay patuloy na manampalataya at huwag tayong mawalan ng
pananampalataya, kung tayo man ay hindi, halimbawang hindi tayo na nagagabayan ng kanyang ganong klase ng mga pagbibilang. Patigit sa dati, pakikinig natin ng tutunan. At doon sa interfaith unity, patuloy tayong magkaisa. Unawain natin yung ating mga reliyon. At sa ngayon ay iiral yung kapayapaan, pagkakaisa, at nagkakaisa tayo sa mabuti mga bagay. Iwasan natin yung sigalutan na uuwi sa karahasan at digmaan. Pagkos, naikayat natin yung bawat isa, mga tao, komunidad, family, mga bansa sa pagkakaisa, mabuting pamumuhay, kapayapaan at matutulungan, pagmamahalan at iba't ibang mabubuting mga bagay na dapat natin pagsabuhan sa pamumuhay na ito at mga pamumuhay tayo mabuti. Yan. At maiwasan natin yung mga hindi mabubuting mga pagkuunawaan. At sa ating munting kakayanan ay patuloy tayong umaasa ng paggawa ng ating banal na Panginoon Diyos sa pagbabahagi ng mabuting balita, sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Kanya simula sa Panginoon Kristo. At dito sa mabuting balita, sana patuloy tayong gabayan ng Kanyang kaliwanagan at ng Kanyang kapangyarihan sa paggabay ng ating Banal na Santa Maria at iba't ibang mga paggabay. Lalong-lalo na sa paggabay natin sa mga kapamalaan. Sana gabayan tayo ng Kanyang kapangyarihan sa paggabay sa kapamalaan upang ito ay makinig sa mabuting balita at tumalima ito sa kanyang mabuting pamamahala. Siyempre, ang lahat ng tao ay makinig sa mabuting balita, kagapin natin ang gabay ng Banal na Santa Maria at ang pagmimilagro ng Banal na Panginoon. Sa lahat ay tayo ay pagkalooban ng mga pagpapalang bahagi na dito ng lubos ang mabuting balita para sa kaligtasan ng spiritual. At yung mga kapamalang, maliwanagan kayo, di Banal na Santa Maria at ang mabuting balita. At kayo ay mamahala ng mabuti, matuwid, tuloy yung karapatan ng tao, mamahala kayo ng patas sa hustisya. Sa ngayon, makikinabang yung mamayan. Makapamumuhay sila ng ayon sa karapatan at sila ay maging ligtas sa namang uri ng kapahamakan, lalong-lalo na sa kanilang pananampalataya na mayroong mga hate crime na nagkakamali para pinsalain ang mga pananampalataya at lalong-lalo na yung pagbabahagi. So, yung mga pamalaan, yan ang isa sa mahalagang pagtalaga sa inyo ng Banal na Panginoon Diyos, maprotektahan nyo ang pananampalataya sa Kanya mula sa mga kumakapit sa demonyo, nagkakamali, at mula lumalaban sa ating Banal na Panginoon. Yun, muli magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Santa Maria, blessings and protection. Magandang hapon.